Mahirap, parang yellow card. Sir, pero umuwi kayo sa ano? Dito kayo sa yung pamilya nyo nasaan? Kaya po po, sila yung nag-aaral po kung ano. Wala nila ano, kasi wala akong Sino yung mga kapamilya nyo nasaan? Yung kapamilya nyo nasaan? Yes. Ay, tama kayo sa kanya. Para hinapin natin. Kung may pahabol akong question pala. Kung sabi kanina, hanggang bukas na daw sila dito. Paano po yung mangyayari sa kanila? Hindi, actually ang local na Manila Social Welfare. Okay. Inaalam ko nga kasi ang concern yata nila mayroong pasok ng mga bata. Yes, sir. So, ang gagawin daw nila, sabi ng head ng District 1 ng Manila Social Welfare, kahanap sila ng ibang covered court na walang eskwelahan. Pwede nilang paglipatan ng mga nasalanta para hindi maapektuhan yung mga estudyante, pero at the same time, may matutuluyan yung mga nasalanta. Oh, so nahanapan naman ng paraan pala. Oo, I think meron na silang inahanap sa mga area. That's good, that's good. Good news. Thank you, Kong, again. Ingat ka. God bless. So, nagpinta na kayo. Nanay Lucita, nandito na si Nanay Erlinda. Nasa Colombia. So, nasa 800 plus families pala ito. Ito yung pinatahan po ni Yorme Isko. At nagpaabot na rin ng tulong ang ating local government dito. So, ngayon ang gumagalaw ngayon ay national government at nakipagtulungan po ng local government. Kasama po yung ating DSWD especially. So, ayan po si Congressman Eustinicio. Diba kulay po ka? Ayan po si Congressman Eustinicio ng Distrito 1. Ayan. Kong, musta? Kong, yung pagpapaabot ng tulong, ano to, unang beses pa lang ba to o mapatuloy pa? Papasalamat ako siyempre unang-una kay Yorme Isko. Yung City Government of Manila talagang nakapagbigay agad ng tulong day 1 pa lang eh. So, kami naman yung pagkain and yung mga iba pa, day 1 kailangan masuportahan yung mga nasalanta. Wala kasi sila makakain eh. Matutulugan yun ang primary eh. Ngayon naman financial. Local government headed by Yorme Isko, mabilis eh. Hindi mo mauunahan yun. Yes, nakatulong agad ng financial support. Ito naman, with the coordination with Yorme Isko at natin, kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpadala na ngayon ng financial na tulong ulit para makatulong sa mga nasalanta ng sunog. At sa mga darating na araw, alam natin kulang at kulang palagi yan pag sa sunog. Gumagawa pa tayo ng paraan with Yorme Isko at babalik pa tayo para may tulong financial pa tayo ulit. So kung matanong ko lang, di ba lagi nasusunugan ng area na to? Laging na may nangyayaring ganitong problema. So kung may gagawin po bang national government about this na pwede ba sa ilipat, ayusin o ayaw na pabalikin? Makakapag-usap tayo kung anong mga potential na development para sa mga tao. Pero kasi ako hanggat maaari, ayokong may mawawalang residente ng Tondo dito sa Tondo. Basta batang Tondo, puprotektahan ko sila. Ayoko yung may magsasamantala dahil nagkasunog, nagkaroon ng sakuna, may mananamantala sa kanila. Yun ang trabaho ng government, ang gobyerno namin, nasisiguraduhin namin na sa maayos silang kalagayan at walang magsasamantala sa panahon ng dilubyo, sunog o kahit ano naman. Alright. Congressman Ernest, thank you po, pare. Thank you, man. Pinapawis ka na? Ayan, ikutan ni Kong.
Copyright. Hi sir. Nakatiis na pala dito. Okay. Yan talaga, lulubog. Actually, 800 plus pala tong nasawi na ano, sunog ano. Namumula. Kamusta po kayo? Nakakabawi ng konti. So paano, babalik pa kayo sa bahay nyo dati? Babalikan nyo pa yun? Oo. So pagkatapos ito, saan babalik ulit kayo doon sa bahay nyo? So susundin lang kung anong ano nila. Ikaw ate, yung bahay mo ubos din po. So after this, anong plano nyo? Babalikin si tatayo ng bago. So hindi mo na kayo lilikas sa lugar. Kasi hindi pa po pwede. Okay, okay. O siyempre, nag-ano pa. Ingat po kayo. Ha, ingat po kayo. Uso pala lipstick ngayon, no? So nauna pong nagpaabot ng tulong ang ating mahal na Yorme Isko dito at ang ating mahal na Vice Mayora Vice Atienza. So ngayon si Congressman Ernix po ang ating national government. Ayan, nandito po para papaabot ng tulong sa ating mga kababayan. So may natira sa bahay mo? Ubos talaga. So paano? Sabi ko papatayo sa bagong bahay. 4th floor na. Pwede. No. So kung pag ganyan kung, 'di ba yung 4th area is private property, ba tama ba ako? Hindi, yung lupang kinititirikan ng mga bahay nila, NHA yan eh, National Government. Yes, oo. So, potentially, pagmamayari ng gobyerno yun. Okay. So kung magkakaroon ba ng pabahay diyan sa area? Titingnan natin, yun ang pinakamaganda sana kasi dating pabahay na yan eh. Temporary housing. Maraming opportunity na pabahay dito sa Tondo eh. Kaya sa tulong ni President Bongbong Marcos, tinitingnan na namin kung ano yung mga pabahay na pwede pang idagdag. Pwede magawa. Si Yorme gumawa na nga ng condominium. Hopefully tayo makagawa rin tayo ng mga iba pang pabahay. Alright, so we pray Kasi for importante, walang maapektuhan sa kanila hanggang sa makakagawa. at maayos ulit sila. Alright, thank you Kong. Thank you, Red. So, baka po meron sa inyo nawawala ng hello money. DSWD ka? Wala pong pangalan. Sino po yung may hello money? Baka sa inyo po ito. Hello money. Sige po, pumunta kayo dito sa inyo po. But be sure na mapisado niyo po yung number. Ba't masaya yung mga kamay nyo? Ito sa may Ako titira na tayo. Ako si Ma'am Jane. Hanapin niyo ako. Hanapin niyo rin yung bahay ko. Namumula. Ate, laban lang. Ayos yan.
Kamusta naman kayo rito? Kamusta naman kayo? Okay naman. Parang si ate okay na okay. Siya. O di ba napatawa kita ate? Ingat kayo ha. Hello. Si ate ganda ng ngiti nyo ha. Parang nakakain na kayo ha. Parang naunahan nyo to ha. Kung hindi po kayo pinapatayo, huwag po tayo tumayo para hindi po magulo. At be sure din po na meron po kayong Xerox ng valid ID, back-to-back at ng Xerox ng iyong family card. Pinagalawan. Ah. Fresh si ate. Ha? Meron na lang din. Ganun yung mga baby, no? Maganda ka naman, oh. Ito, maganda din. Hi. Dalawang G. Bingo. Namumula. Parang nga sa kuragit eh. Ate, gwapo ba te? Gwapo lang. Jowa ko yan te. Sarap no? Ay po. Parang familiar ka sa akin. So, pina-priority po ngayon yung may mga anak, buntis, seniors. Ayan, so mga PWDs pina-priority po kasi siyempre, sa dami po nito. Sa 800 plus. Nako, kailangan talagang mabilis ng kilos. Thank you sa galaw ni Yorme na sobrang bilis. Mas nauna pa si Yorme dito. And then, sumusunod yung local government, national government. So that's good, di ba? At least shoutout pala sa Don Enricos, yung masarap ang kanilang ano ba ito? Devil ribs. Hi. Parang happy ka na tayo. Nakabawi na? Hindi nga eh. Oh, hindi pa? Oh, sabihin mo. Sabihin mo. Naku, nakukulangan daw si ate. Kalating milyon ba kailangan mo, te? Kayo, kamusta kayo? Oh, paano magsisimula? Kahit pa paano, okay na mo. Yung bahay na sunog sa'yo, ubos lahat. Wala talaga kami salbang doon. Wala natira. Ikaw na, pamilya nyo, kompleto naman. Inuuna ko lang talaga yung baby ko. Kailangan talaga. Bahala na yung mga gamit dyan. Yung bahay mo, ilang palapag? 2. So magiging 5 na yung sunod, pagbalik. Pwede, di ba? Pwede. Di ba? Si nanay, oh. Narinig niya, may plano. Nanay, okay na sa'yo, Nay? Marami pang tulong na dumarating, Nay. So, kahit pa paano na nakakabawas. Sana nga po, marami pang tulong. Pagka datakip, wala bang ipin? Oo, ito talaga. Huwag ka may, sabihin, ano, kasama sa sunog, ng ipin? Kung hindi po kayo pinatatayo, huwag po kayo dyan. Huwag kang tatayo, friend. So, ang dami pala, 800 plus pala to, no? 800 plus. Kasama ka rin? Nanay tayo. Pa-assist po, Nanay tayo sa akin, ano, kung Parang may darating pa yata, parang may nagpaparamdam. Parang may darating. Parang may darating pa, parang may nararamdaman ako eh. Nakikita mo ba? Oo nga. Hindi pa, feeling ko may darating pa. Feeling ko lang. Feeling ko lang, I mean. Napakarami po. Take our workers, pakikontrol daw po. Pakikontrol po. Siguro yung dalawa sa bawat pila, okay na yun. Natapos siya sa kanyang pagkakalan. Wag po masyadong marami. Ito, napakarami.
Sa bahay na ako. Ang LB. Nakikita ko naman. Yung tatlo okay na. Paper workers, nakitulong ako. Ako'y control. Sumisipa kayo unahan. Atras po kayo. Mga nanay at tatay. Huwag po kayo dumiretso sa nagpag-pay out. Lakers. Lakers. Nakisuyo. Ma'am. Ma'am Abby. Ma'am Mariel. Dito sa unahan. Atras ninyo. Huwag kayong lumikit. Inay. Oo nga po. Inay. Kasi kami sa balik na kasi hanggang Lunes na lang po. Ay, hanggang bukas na lang po eh. Hanggang bukas na lang kayo dito? Dito sa school? Opo. So paano yan? May nahanap sa 105 doon sa barangay hall? Ay, sa... So paano yan? Ano plano nyo? So wala pa naman sinasabi konkretong plano para sa inyo? Wala pa naman. Wala. So paano kaya ito? So yung mga biga, pinalilipat na daw sila ng pwesto hanggang bukas na lang. Tama? O hanggang bukas na lang. Sunday. So yun nga. Paano to? Dapat dahil magulo pa eh. So ano kaya tugon ng local government and national government? Kasi hanggang bukas na lang daw pala sila dito. At saka yung iba sa barangay 105. So ano I don't know kung anong konkretong message ni Kong at magawa na ni Yorme dito kasi yun nga. Sa dami nito. Nanay, kasama ka ba rito? Ate, gano'n katotoo na hanggang bukas na lang? Hanggang bukas na lang kayo dito? Sabi ba? Totoo ba yun? Hindi mo alam? Sa 105, okay lang kayo kahit kailan nyo gusto doon? Wala limit yun. Unli. Unli. So yun sabi sa kabila kasi hanggang bukas na daw sila. Sabi nila. Sabi niya ate, hanggang bukas na daw sila dito. Tapos sa 105 yan din daw. Pero sila, hindi nila alam. O baka mas maratisto si ate. Maraming alam. Bukas ba yun? Doon na Ricos? Bukas? Doon na Ricos. Badaan ako doon na. Pupunta kami doon sa... Paper workers makisuyo sa masisipag. Yan. Sir Orlan, dito po over. Oo nga, kasi ang school. Yun nga, itong problema nga. Pag may mga nasunugan mga kaibigan, itong school kasi, nagagamit kasi ito actually. Ang problema, may mga pasok din kasi yung mga kabataan. So, paano kaya-adjust ng local government to, no? So, si Yorme, alam na ni Yorme yan. Saka ni Kong, alam na ni Yorme. Saan yun? So yan, nakipagpulong din yung ibang mga nasunugan dito kung ano po yung plano. So again mga kaibigan, this is Charles. Magandang afternoon po sa inyo lahat. Ito po sa may Vicente Lim Elementary School at nandito po tayo para po bisitahin at kumustahin. Kasama po natin si Congressman Ernest. Siyempre, kasama din natin si Michael, mga kaibigan, nandyan. Hi! Akala ko nasunugan din kayo. Oh. Ano ba rin? Kasi doon, nilapit nila kay Kong na hanggang bukas na daw sila dito. Totoo ba yun? Oo. So totoo pala talaga. Eskwelahan to pa. Oo nga. So paano mangyayari kaya nito, no? Alam nga sa barangay nyo, di na kasya. Kupin mo muna. Saan ko ilagay yun? Sa refrigerator? Sa mga gigibaying barangay. Huwag. Giba na nga eh. Shoutout pala kay Shari na wala rito. Shoutout kay Shari na wala rito. Tsaka yung kaibigan ko ano. Alright, mag-ingat kayo. Paano? Sa barangay nyo, paano yun? Hindi pa namin alam kung saan nila. Alam nga na ibabalik sa sunugan, hindi naman pwede. Hindi
Ibabalik sana kaso lang hindi pa ayos. Hindi pa tanggal yung mga bakal-bakal. Bakal na natok na ano na ba. Lilinisin Saka back to zero sila. Back to zero nga. Kuryente nila. Ninakaw pa, di ba? Ang kuryente namin kasi kaming Nagkaroon ng tag of wire. Hindi pa rin nabalik ang ilaw namin. Hanggang ngayon. Kasunod kami noong March 21, hanggang ngayon wala pa kami ilaw. Malaking problema nga. Tsaka ngayon, yung hindi nasunog, tinanggal pa rin nila. Sana magawa na yan sa Monday. Sana. Sana nila yan kasi hindi naman kami nasunog yung sa amin na ano yun. Tanggal lang tanggal, oo. So, yun nga, problema nga. So, yun mga kaibigan, magandang hapon po. Ingat po tayo. This is John Reds. Ito po sa may General Vicente Elementary School, Vicente Lim Elementary School. Magandang araw po.